Si Edzuro Kuroso ay isang binatang lugmok sa depresyon. Wala siyang trabaho, hindi rin siya nag-aaral, at hindi siya tinutulungan ng mga magulang kaya wala siyang kuryente, tubig, at nagkakaproblema ang tinitirhan niyang apartment. Dahil sa sobrang bigat ng dinadala, isang gabi ay nagpasya siyang tapusin ang sariling buhay. Itinali niya ang sinturon sa leeg at sinabit ito sa estant. Pero nanag ang instinct niya para mabuhay kaya nahila niya ang sinturon, dahilan para bumagsak ang estant sa kanya. Nang napahiga siya dahil sa sakit, napansin niyang may liwanag na pumapasok sa tabi niya. Nabutas pala ang dingding dahil bumigay yung estant. At dito magsisimula ang malaking pagbabago sa buhay niya. Dahil nang sumilip siya sa butas papunta sa kabilang kwarto, nakita niya ang isang napakagandang babae, si Raya Miyachi. Simula noon, palagi niya itong tinitingnan. Iniisip niya na estudyante si Miyachi, at dahil walang bumibisita dito, naisip niyang baka wala itong kaibigan. Isang tanghali, hindi niya makita si Miyachi sa butas kaya lumabas siya at sumilip sa mail slot ng pinto nito. Ngunit nagulat siya nang mapansin niyang may nakatingin sa kanya. Si Haruko Kawasaki pala iyon, na bumisita sa kapatid niyang nakatira sa kwarto sa ibaba ni Kuroso. Dahil walang sumagot, nag-iwan na lang ng pagkain si Haruko at umalis. Kinuha naman iyon ni Kuroso dahil ilang araw na siyang hindi kumakain. Pero habang kakain na siya, nagulat siyang nakangiting nakatingin si Miyachi. Nagpakilala si Miyachi at inimbitahan siya nitong kumain sa loob dahil mas masarap daw kumakain kapag may kasama. Nag-share sila ng pagkain at masayang bumalik si Kuroso sa kwarto niya dahil niyaya pa siya ni Miyachi na kumain ulit sa susunod. Mula noon ay madalas na siyang magdala ng pagkain kay Miyachi at lagi niya itong sinisilap sa butas. Hanggang isang araw, tinanong niya si Miyachi kung bakit nakikisama ito sa kagaya niya. Sagot ni Miyachi, pakiramdam niya ay may koneksyon sila. Kinilig si Kuroso sa narinig kaya pagbalik niya sa kwarto, tinakpan niya ang butas. Pero inalis niya rin ito nung may narinig siyang ingay sa 10 oras ng gabi. At doon niya nakita na naka-raincoat si Miyachi, may hawak na cutter, at may kasamang lalaki. Niyakap ng lalaki si Miyachi pero mabilis itong sinipa at sinaksak ni Miyachi hanggang mapatay. Pagkatapos ay ngumiti pa ito. Nagulat si Kuroso sa nakita pero natabangan ng libro ang butas kaya hindi niya masiguro kung totoong nangyari. Nang mga oras na iyon, dumating ang isang van sa unahan ng building at may kumatok sa pinto ni Kuroso, si Miyachi, na parang walang nangyari, at inaya pa siyang kumain ulit sa kwarto nito. Sabi pa ni Miyachi, kapag kasama niya si Kuroso, pakiramdam niya ay nagiging normal siya. Nang alisin ni Kuroso ang librong nakaharang, malinis ang kwarto ni Miyachi kaya naisip niyang baka napa-imagine lang siya. Pero napansin niyang may kausap si Miyachi kaya sumilip siya sa pinto. Andoon pala sina Reina at Meiji, mga misteryosang babae. Sinabi ni Reina na nakikita niya ang mga kilos ni Kuroso at alam niya ang pangalan nito. Kinabukasan, tinawag ulit siya ni Miyachi para kumain, kaya natuwa si Kuroso at naniwalang baka ilusyon lang ang nakita niyang pagpatay. Pero kahit anong gawin niya, hindi mawala iyon sa isip niya. Kinagabihan, habang naghihintay kay Miyachi, may narinig siya kaya sumilip ulit. At nakita niyang pinapatay na naman ni Miyachi ang isang lalaking may tato. Ngumiti pa ito pagkatapos. Dahil dito, napatili siya sa takot, kaya napansin siya ni Miyachi at sinaksak ang butas at sumilip. Dahil sa sobrang takot, nagmadali si Kuroso tumakbo palabas, pero hinabol siya ni Miyachi na may cutter. Na-corner siya sa rooftop. Doon sinabi ni Kuroso na alam na niya noon pa na killer si Miyachi. Nagtaka si Miyachi kung bakit nakikisama pa rin siya sa kabila ng alam niya. Sinabi ni Kuroso na sinubukan na niyang magpakamatay pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkagusto siya kay Miyachi. Mas gusto daw niyang mahalin si Miyachi kaysa mamatay. Lumuhad siya, handang mamatay sa kamay ni Miyachi. Tinutukan siya ni Miyachi ng cutter pero hindi tumiklap si Kuroso. Nang tanungin siya ni Miyachi kung ano nararamdaman niya, sinabi niyang gusto niyang makipag-date dito. Pumayag si Miyachi at dinilaan pa ang dugong tumulo sa labi niya. Pero nang halikan sana ni Kuroso si Miyachi, sinabi nitong papatayin niya siya kapag tinuloy. Pero pumayag si Miyachi na lagi siyang sisilipan ni Kuroso. Kinabukasan, nakita ni Haruko ang kapatid niya sa baba at naglalaro ito ng pusa.
Sa kwarto naman ni Kuroso, natawa si Miyachi dahil kitang-kita pala ang buong kwarto niya mula sa butas. Umamin si Kuroso na gusto niya talaga si Miyachi at nangakong magiging mabuting boyfriend. Kaya nagsimula siyang magtrabaho sa convenience store. Pero tuwing gumagamit siya ng cutter, naiisip niya ang pagpatay ni Miyachi, pero hindi pa rin nagbago ang feelings niya dito. Nagpatuloy ang dalawa sa pag-uusap at palagi silang magkasama. Niyaya siya ni Miyachi sa isang date. Kinabahan man siya, bigla siyang natuwa nang ipakilala siyang boyfriend ni Miyachi. Habang kumakain sila, sinabi ni Kuroso na gusto niyang mag-aral ulit para maging karapat-dapat kay Miyachi dahil gusto niya itong makasama habang buhay. Kinilig naman si Miyachi dahil may lalaking handang gawin iyon para sa isang katulad niyang pumapatay. Pagkatapos ng klase, nagyayang maglakad si Miyachi pero bigla itong nagsuot ng kapote at pumatay ng isang babae. Mula noon, madalas na silang lumabas at pumapatay si Miyachi habang kasama niya si Kuroso, isang kakaibang relasyon. Tinanong ni Kuroso kung trip lang ba ni Miyachi ang pumatay. Sagot ni Miyachi, hindi, masasamang tao lang daw ang pinapatay niya. Kaya nagpa siya si Kuroso na tumulong. At nakapagtataka, walang lumalabas na balita tungkol sa mga patay. Isang araw, nakita niya si Kawasaki habang naglalaro ng pusa. Sumunod, kumain sila ni Miyachi ng popsicle at natuwa ito dahil nagdala si Kuroso ng pagkain para sa kanila. Unti-unting gumanda ang buhay ni Kuroso, nagkaroon na ng kuryente ang kwarto niya at nakabili siya ng cellphone. Isang araw sa trabaho, dumating si Haruko para bumili ng pagkain. Niliber niya ito dahil nakonsensya siya sa nakaraang pagkuha ng pagkain. Pag-uwi niya, nakita niya ang message ni Miyachi na naghihintay sa kanya. Ilang oras ang lumipas, sumilip siya sa butas at nakita niyang nakagapos si Kawasaki. Pinigil niya si Miyachi na patayin ito pero sinaway lang siya ni Miyachi at pinatay ito. Pagkatapos, dumating si Reina at pinakilos ang mga tao niya para linisin ang kwarto. Kaya pala walang balita sa mga pagpatay. Pinuntahan ni Kuroso si Miyachi para tanungin ito. Sabi ni Reina, mahusay pumatay si Miyachi at sila ang kumukuha ng mga bangkay. Pero hindi malinaw kung bakit pinatay si Kawasaki kaya dinala siya ni Reina sa kwarto nito. Doon niya natuklasan na tino-torture pala ni Kawasaki ang mga pasang nakukuha niya. Kinabukasan, nagpakita si Miyachi pero hindi siya pinansin ni Kuroso. Kaya pumasok si Miyachi sa bintana. Sinabi ni Kuroso na masama ang pumatay dahil may batas. Sagot ni Miyachi, kahit nasa taas, pumapatay din at walang totoong sumusunod sa batas kaya wala daw itong saysay. Ayaw na raw makita ni Kuroso ang pagpatay kaya nagtampo si Miyachi at umalis. Noon niya na-realize na mahal pa rin niya si Miyachi. Kinahapunan, nakasalubong niya si Haruko na hinahanap ang kapatid niya. Hindi niya alam, nakatingin si Miyachi at nagseselos. Nang malaman ni Miyachi na kapatid ito ni Kawasaki, inaya niya si Haruko sa apartment. Pero dahil sa takot, pinaalis siya ni Kuroso baka kung ano mangyari. Natatakot siyang malaman ni Haruko ang totoo. Pero sabi ni Miyachi, malinis ang pagkawala ni Kawasaki at mabait daw si Haruko kaya hindi niya ito papatayin. Ilang araw ang lumipas, nag-message si Haruko na makikipagkita siya para pag-usapan ang kapatid niya. Habang naglalakad si Kuroso, bigla siyang sinakay ng isang itim na van. Si Reina ang nandoon. Binalaan siya nitong ayusin ang pakikitungo kay Miyachi dahil kung hindi, siya mismo ang papatayin. Wala man daw halaga ang buhay niya, nagiging kapaki-pakinabang ang bangkay niya kapag patay na siya. Pagkatapos nito, nakipagkita siya kay Haruko. Nagmamakaawa itong malaman ang kalagayan ng kapatid kaya sinamahan niya ito para kausapin ang landlord. Para hindi magduda si Haruko, sumama siya pagpasok sa kwarto ni Kawasaki. Nagulat siya sa loob, malinis at inayos na iyon ng grupo ni Reina, pati ang mga gamit na pan-torture, pati ang peke na plane ticket para palabasing nasa ibang bansa si Kawasaki. Nawala ang pag-aalala ni Haruko at nagpasalamat kay Kuroso. Sinabi pa nitong tutulong siya palagi kung kailangan. Sabi naman ni Haruko, baka magselo si Miyachi. Sagot ni Kuroso, kakasimula lang nila kaya hindi niya pa ito gaanong kilala. Pauwi na siya nang makita niya si Miyachi na may nakaakbay na lalaki, at hindi naman umaangal si Miyachi. Kaya nang nagkaharap sila, tinanong niya tungkol doon. Sabi ni Miyachi, pareho lang daw iyon sa ginagawa nila ni Haruko.
Pero ang gusto lang daw ni Kuroso ay protektahan si Miyachi kaya niyakap niya ito. Nagalit si Miyachi nang tangkain niya itong halikan. Nang gabing iyon, pumunta si Miyachi sa grupo ng gangster para tanggihan ang alok na maging killer nila. Pero binalaan siya ng leader, alam nilang siya ang pumatay sa miyembro nila kaya papatayin nila si Kuroso oras na tumanggi siya. Kinabukasan, sinundo niya si Kuroso dahil alam niyang nasa panganib ito. Pagdating nila sa apartment, naroon si Haruko at niyaya nilang uminom ng tsaa. Pinakita nito ang isang sulat na kunwari ay galing kay Kawasaki pero gawa-gawa lang ni Reina. Maya-maya, nawalan ng malay si Haruko at dumating si Miyachi na nakakapote, nilagyan niya pala ng pampatulog ang tsaa. Papapatayin na niya sana si Haruko pero pinigilan siya ni Kuroso, sinasabing mali na ito. Dahil dito, sinabi ni Miyachi na kapag nakialam siya ang papatayin pero sinabi ni Kuroso na alam niyang hindi iyon magagawa ni Miyachi. Sagot ni Miyachi, kaya niya, tapos umalis. Ilang oras pagkatapos, nagising si Haruko. Doon niya inamin na may nararamdaman siya kay Kuroso at sana ay karapat-dapat ito sa kanya. Biglang dumating si Reina. Akala nila lilinisin na ang bangkay pero buhay si Haruko kaya agad itong umalis. Sabi ni Reina, iyon ang unang beses na hindi natuloy ang pagpatay ni Miyachi at kasalanan iyon ni Kuroso dahil hadlang daw siya. Pagkaraan ng ilang araw, nagkita sina Miyachi at Reina. Nagsorry si Miyachi dahil hindi niya pinatay si Haruko at binigyan niya si Reina ng popsicle. Samantala, nagkita rin sina Kuroso at Haruko. Sinabi ni Haruko na gusto niya talaga si Kuroso pero paliwanag ni Kuroso, gusto lang niyang tulungan ito tungkol sa kapatid niya. Sagot ni Haruko, handa siyang maghintay. Pauwi na si Kuroso nang harangin siya ng isa na namang van. Akala niya si Reina pero gang pala. Dinala siya sa bar nila at pinilit siyang kumbansihin si Miyachi na sumama sa kanila. Nang tumanggi siya, binanta siya at sinugatan ang pisngi niya. Pag-uwi niya, nakita ni Miyachi ang sugat at nagpa siya itong gumanti, pero pinigilan siya ni Kuroso, mas gugustuhin daw niyang siya ang mapatay kaysa makita ulit si Miyachi na pumapatay. Pero sagot ni Miyachi, killer siya at hindi iyon magbabago. Hindi raw siya kompleto kapag hindi siya nakakapagtanggal ng buhay. Pero sabi ni Kuroso, hindi niya pinatay si Haruko, kaya ibig sabihin kaya niyang magbago. Sinabi pa ni Kuroso na mahal niya si Miyachi, pero iniisip ni Miyachi na hindi matatanggap ni Kuroso kung sino talaga siya. Walang magandang kahihinatnan ang relasyon nila kaya aalis na lang siya. Lumabas siya na may luha. Sa trabaho, dumating si Reina para bumili ng popsicle at sinabing may bangkay si Miyachi na ipapalinis. Ayaw pa rin ni Kuroso na pumatay si Miyachi. Kinagabihan, may narinig siya sa kwarto ni Miyachi kaya sumilip siya. Nakita niya na may pinatay ulit si Miyachi pero sa pagkakataong iyon, hindi ito ngumiti, umiyak siya. Naisip ni Kuroso na napilitan lang siya dahil sa gang. Agad siyang tumakbo papunta sa hideout ng gang. Sinigawan niya sila na tigilan si Miyachi pero walang nakinig kaya sinugod niya sila gamit ang cutter. Pero wala siyang laban kaya binugbog siya at tinangkang hiwain ang leeg gamit ang espada, gaya ng estilo ng pagpatay ni Miyachi. Pero biglang namatay ang ilaw at may naghagis ng tear gas. Habang nalilito ang mga gangster, pumasok si Miyachi na nakakapote. Nagulat siyang andoon si Kuroso. Nang makita niya ang mga sugat nito, lalo siyang nagalit at gumamit ng dalawang cutter. Walang patlang niyang pinatay ang mga gangster. Kahit nagtatangka silang lumaban, masyado siyang magaling at mabilis. Nabitawan ng leader ang mga sandata niya pero nagawa pa rin ni Miyachi siyang patayin gamit ang sarili nitong espada, at tinusok pa ang leeg nito. Pagkatapos, pinaupo niya si Kuroso at ipinaliwanag na ang huli niyang pinatay ay miyembro ng gang. At kaya siya hindi ngumiti ay dahil pakiramdam niya ay hindi na siya masaya sa ginagawa niya. Pero hindi raw ibig sabihin noon ay hihinto siya sa pagpatay. Sinabi ni Kuroso na mahal niya si Miyachi. Sinabi rin ni Miyachi na mahal niya si Kuroso. Naghalikan sila, pero biglang sinaksak siya ni Miyachi gamit ang cutter. Matagal na raw niyang gustong pumatay ng taong mahal niya, pero ngayong nagawa na niya, hindi pala maganda ang pakiramdam. Natuwa pa si Kuroso sa sinabi niya. Bago siya mawalan ng malay, narinig niya si Miyachi na nagsabing mahal niya ito. Ilang linggo matapos nito, naglalakad si Miyachi bitbit ang isang malita habang nasa likod niya si Kuroso na nakasaklay.
Sabi ni Reina kay Kuroso, kahit paaalis sila ni Miyachi, hindi ibig sabihin hindi na sila babantayan. Habang umaalis, sinabi ni Miyachi na hindi na siya papatay, pero darating ang panahon na siya ang papatay kay Kuroso. Pumayag naman si Kuroso dahil para sa kanya, ang buong buhay niya ay para kay Miyachi. Biglang napagtanto nilang hindi pa pala nila alam ang totoong pangalan ng isa't isa kaya nagpakilala sila. At dito nagtatapos ang kanilang kwento. Kung nagustuhan mo ang mga gantong pelikula pwede kang mag-comment na susunod natin i-recap. Salamat sa panunood.